Good morning mga kapatid and sa lahat na nakikinig sa atin online and sa mga nandyan sa ating simbahan sa Kanlungan Youth Mission Church. Magandang umaga sa inyong lahat. And today, nice kong anyayahin kayong basahin natin sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. Again, sabay-sabay natin itong basahin sa aklat ng Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. And maaari kayong tumayo. Sabi sa verse 19, may isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing na nagngangalang Lazaro na tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumog na uhulog mula sa kapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ng aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, pinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay." Manalangin tayo. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa dakilang araw na ito, Panginoon, na itinataas ka namin, itinatangal ka namin at pinaparangalan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, hinihiling muli namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kumilos sa aming lahat, sa mga matatanda, kahit maging sa mga kabataan, Panginoon, upang kami magkaroon ng pangunawa sa iyong mga salita at maging sa pagpapahayag, Panginoon. Tumimo ito sa aming puso at isip at magbigay kalakasan at kalaliman sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw lang nawa ang malubos na mapapurihan, may taas at padakila. In Jesus' name, Amen. So, ayon sa kwento, meron nga ang isang mayaman na sagana sa kanyang buhay, and then nandito naman si Lazaro na isang mahirap or halos isang pulubi na nanlilimos dito sa bahay ng mayaman. Sabi dito, ganito yung kahirapan na meron si Lazaro. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumog na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, doon siya nakatira or nandun siya lagi sa tabi ng pintuan ng mayaman. At doon dinidilaan din ng mga aso yung kanyang mga sugat. So si Lazaro dito ay talagang isang mahirap or simbolo ng isang taong nasa malapit na kahirapan, ng sobrang kahirapan ng kanyang buhay. And bilang buod ng istorya, kung mapapansin nga ninyo,
Sa huli, si Lazaro na nagdanas ng kahirapan, siya pa yung nakarating doon sa paraiso. Si Lazaro na hindi naman niya naranasan yung yaman ng buhay, hindi naman niya naranasan yung sobrang daming luho or comfort sa buhay. Pero nagkaroon ng basihan yung salita ng Diyos dito na pagdating sa paraiso, pagdating sa kalangitan, pagdating sa kaligtasan, mas nakamtan ni Lazaro, kahit siya ay naghirap, mas nakamtan ni Lazaro yung paraiso. Yung mayaman naman, na nagpakasarap sa kanyang buhay bandang huli, ito pa yung nagdala sa kanya sa pagdurusa sa impyerno, di ba? Yung mayaman na nagtamo ng mga bagay na gusto niya, nakamtan yung mga bagay na gusto niya. Hindi lang yun, di ba? Madalas kapag mayaman ka, tinitingnan ka ng mga tao tinitingala ka ng mga tao. Merong silang nakikita sa yaman mo na parang nagpapaganda nung image mo sa kanila. Na minsan yung tao, nagiging cause pa yun para mabulag siya sa kanyang sarili. Maybe, at this point of time, kaya hindi napapansin nung mayaman si Lazaro, kahit na naghihirap si Lazaro, kahit na sobrang yaman na meron si Lazaro, hindi niya pa rin napapansin yung tulong na pwede niyang ibigay kay Lazaro dahil nabubulag siya nung sarili niyang kayamanan. Diba? Pwedeng sinasabi ng mga tao sa kanya, napakabait nung tao yan, mapamiyayang pera yan, mapamiyayang kais itong Pasko, iyang number 1 ming pupunta lang. Diba? Minsan, yung parangal ng mga tao, yung papuri ng mga tao, nakakapanlil lang ng isip to the point na yung basehan natin ng pagiging mabuti, hindi yun yung basehan ng Diyos sa pagiging mabuti. So, bandang huli, wala naman din nakikwento dito yung istorya kung paano gumagawa ng masama yung mayaman. Ang makikita lang natin kung paano kahit na nandun si Lazaro sa kanyang pintuan, hindi niya binibigyan ng tulong si Lazaro. Kaya naman, pagdating sa nung kapwa sila namatay, si Lazaro nakapiling niya doon si Abraham sa paradise at itong mayaman na-realize niya, doon niya palang napagtanto, doon sa lugar na kung saan mainit, doon sa impyerno, doon sa lugar na kung saan wala yung presensya ng comfort na meron siya. Doon pa lang siya nagkaroon ng realization and repentance o pagbabago ng isip. Diba? Nagkaroon siya ng pagbabago ng isip doon, kaya lang huli na yung lahat. Ang sabi niya, Panginoong Abraham, kung maaari, hayaan mo si Lazaro na isawsaw yung daliri niya doon sa tubig at ilagay man lang, ipatong man lang sa dila ko para maibsan yung uhaw. Ibig sabihin, sobrang init, sobrang pagdurusa nung mayaman. And sabi ni Abraham sa kanya, noong nandoon ka sa lupa, nung nabubuhay ka pa sa lupa, naranasan mo yung comfort na meron ka. Habang si Lazaro naman, nagdurusa. So, doon sa lugar na kung saan napunta yung mayaman, yun nga yung impyerno. No? Minsan, ini-imagine natin yung impyerno na parang napaka-complicated. Para bang, siyempre, merong dagat-dagatang apoy, meron mga katawan na inuuod na hindi namamatay, yung katawan mo, nagsasuffer sa pain, hindi namamatay. Pero isa lang yung pwede ninyong pakaisipin or pakatandaan pagdating sa impyerno. Ito yung lugar na kung saan wala yung presensya ng Diyos. Ito yung lugar na kung saan wala yung comfort na ibinibigay ng Diyos sa mga kumikilala sa Kanya, sa mga nakikinig sa Kanya. So kung yung tao nabubuhay sa lupa, and then pagkatapos, habang siya'y mayaman o habang nakarakamtan niya yung comfort ng sanlibutan, hindi niya nilalagay si Lord o hindi niya nilalagay yung Diyos or si Jesus Christ or si Kristo sa buhay niya,
Malinaw lang na hindi niya kailangan si Lord o yung Diyos sa kanyang buhay. Kailangan niya yung Panginoon. Pero hindi niya kinakailangan, hindi niya pinapansin, hindi niya alintana. Ibinabaliwala niya yung pagkakataon na pwede niya makilala si Lord sa kanyang buhay. And then, mas pinapaboran niya yung mga bagay na nagbibigay ng comfort dito sa mundo. So, ano ibig sabihin dito? Ano yung point natin dito? Kung ayaw natin dun sa presensya ng Diyos, ilalagay tayo ng Diyos sa isang lugar na wala yung kanyang presensya. Di ba? Kung ayaw mo sa present or ayaw mong ilagay si Lord sa buhay mo, ilalagay ka niya sa buhay na wala siya. Ilalagay ka niya sa isang lugar na wala siya. Kaya nga makikita niyo, di ba? Kahit dito sa lupa na ito, kahit dito sa mundo na ito, yung tao, kapag wala yung Diyos sa buhay niya, even yung buhay niya nagiging impyerno. Yung pagkatao mo nagiging impyerno, yung pananalita mo parang sa impyerno. Puro masasamang salita yung lumalabas sa bibig. Puro mga masasamang salita yung gusto mong marinig. Di ba? Mga kwento, mga chismis na nakakapanira ng tao. Di ba? Mga kasamaan. Di ba? Yung tao, kapag wala yung presensya ng Diyos sa buhay niya, di ba, ang daming impluensya. Mayroong sugal, mayroong droga, mayroong alak. Puro masasamang bagay. Kaya nga, hindi nila alam na kailangan nilang magsisi dahil yung sarap or yung nararanasan nilang comfort ng mundo, nagbubulag sa kanila doon sa kailangan nila talagang maging pag-iisip o yung kailangan nating maging pag-iisip dito sa mundo na ito. So kapag tinanggal mo si Lord sa buhay mo, yun nga, nagiging impyerno yung buhay ng isang tao. Nagiging impyerno, even yung kanyang ugali. Hindi mo mabubulag yung iyong sarili sa yaman na meron ka. Sabi ko nga kanina, yung mayaman minsan, pag ba mayaman, pag ba tinatanghal ka ng mga tao, pag ba sinasabi ng mga tao, uy, mabuti to, mabait to, magaling to, ganyan. Pag mabubulag mo na ba yung sarili mo na yung paningin ng Diyos sa iyo is ganun din. Di ba? Maaaring yung bagay na meron ka is sobra-sobra pa sa iyo. Pero hindi mo higit pang nagbibigay yung mga taong kakaunti lang yung meron sila, pero halos ibigay na nila lahat. Kumpara doon sa mga taong marami na yung meron sila, yung pinamimigay nila, kakaunti lang na parte nung meron sila, pero pinupuri pa sila ng mga tao. Kaya pwede kang mabulag di ba, sa mga politiko ngayon. Minsan yung ninakaw pa nila sa kaban ng bayan, pinamimigay nila sa mga tao, oy, boboto ko yan. Binigyan ako ng sardinas niyan nung eleksyon. Binigyan ako ng 2 manok niyan doon sa barangay o 2 hotdog, di ba? Pinapangalanan nila sa kanila minsan yung kanilang pinamimigay. Na minsan, yung iba, galing pa yun sa pera mismo ng mga tao, hindi naman galing sa pera nila. Hindi ko sinasabi na yun yung nangyayari sa mga natatanggap ninyo na pamimigay. Pero minsan ganun yung sitwasyon. And then, nakikilala ng mga tao yung kanilang ginagawang mabuti and then nagiging image nila sa sarili nila kung gaano sila kabuti. Pero sa paningin ng Diyos, hindi mo mabubulag yung sarili mo dun sa kayamanan na meron ka. Kapag ang mga tao madalas nakikita na mayaman ang tao na ito, maraming mapupuri, yun nga, naitataas sila. Pero hindi mo mabubulag yung sarili mo sa kayamanan na meron ka. It doesn't mean na makalangit din yung iyong pamumuhay or makalangit din yung iyong pag-iisip. Diba? Sugal, droga, kalasingan. Ang daming pwedeng nagagawa ng isang tao kapag marami siyang pera. Mga bagay na pinaglalaanan niya para mal-please yung kanyang laman, para mag-enjoy siya sa kanyang laman. Even sexual immorality, di ba? Bumibili ka ng mga kaibigan. Kaya nga minsan,
Pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan di ba? Kasi nabibili mo yung mga kaibigan mo. Nalilinlang mo yung sarili mo na marami kang kaibigan, marami kang kakilala. So anong kailangan dito na gustong gawin ng Panginoon? Doon sa mayaman. Ang nais ng Panginoon sa kanya, doon pa lang dapat sa panahon na nabubuhay siya, nagkaroon na ng pagbabago ng kanyang isip. Repentance. Sabi nga nung mayaman, nung nagsisi siya, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Bakit? Para magsisi yung kanyang mga kapatid. Sa 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo sila upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses. Nandyan sa atin yung Bible, nandyan sa atin yung mga salita ng Diyos. Nandyan yung salita ng Diyos na nagbibigay katuwiran sa pamumuhay natin. Diba? Pero madalas, hindi natin yun kayang piliin. Hindi natin yung kayang unahin. Bakit? Kasi minsan, napapaligiran tayo ng mga masasamang bagay na hindi natin kayang iwanan. Yung barkada mo, di ba? Barkada mo, puro palamura sila lahat. Pag tumigil kang magmura, baka hindi ka na nila isama sa friendship nila di ba? Di ba? Kung yung Bible, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, binabago ka, tapos feeling mo mawawala sa iyo yung mga kaibigan mo dahil binabago ka ng salita ng Diyos, either mamili ka yung mga kaibigan na nakapaligid sa iyo, na nag-iimpluwensya sa iyo ng masama, or piliin mo yung salita ng Diyos at magbago ka ng isip para hindi ka na humantong doon sa kasamaan na nagagawa nila. Hindi mo naman sila pinagtatabuyan Madalas, ikaw yung na-isolate dahil yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Yung dati mong nagagawa kasama sila, ayaw mo nang gawin. Nakatingin ka na sa bagong buhay. Nakatingin ka na sa isang direksyon. Ano yun? Yung kalangitan. Patungo sa kaharian ng Diyos. Patungo sa langit, patungo sa paghahari ng Diyos, nandun yung iyong paningin. Kaya maging mayaman ka, or maging mahirap yung buhay mo, it doesn't matter kahit ano pang kahantungan mo dyan. Kahit maubos pa yung lahat ng yaman na meron ka, mawala yung lahat ng mga ari-ariya na pinaghirapan mo, nakatingin ka lang sa isang direksyon. Yung makarating ka dun sa kaharian ng langit dahil nandoon yung totoong yaman. Pero tendency, yung mga taong noon kasama mo, pwedeng mawala sila, di ba? Kung dati sikat ka sa kanilang lahat, ikaw yung pinaka kilala nilang lahat Ikaw yung pinaka nire-respeto, ang taas ng tingin nila sa'yo. Dahil ikaw yung impluwensya dun sa mga maling paggawa ng ganito. Pero nagbago ka, di ba? Ngayon hindi ka na nila kinikilala. Kaya nga, mas mainam pa nga na akain mo sila, dalhin mo sila sa kung saan ka rin pupunta. Akain mo sila sa salita ng Panginoon para hindi sila mawala sa iyo. Tamnan mo sila ng salita ng Diyos na naririnig mo rin. Maraming bagay na kailangan baguhin sa puso ng tao. Sabi ni Abraham dito, sabi ni Abraham doon sa mayaman, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Sabi kasi ng mayaman sa kanya, hindi po sapat ang mga salita na yon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Kapatid, kapag yung tao punong-puno ng comfort ng kasamaan sa kanyang buhay o punong-puno ng kabulagan sa mga nagagawa niyang masama. Kahit sabihin mo sa kanya na si Jesus Christ namatay at muling nabuhay, hindi nila basta-basta paniniwalaan. Hindi nila basta-basta iiwanan yung kanilang buhay. Kaya nga sabi ni Abraham dito, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat, ang mga kasulatan, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Sa panahon ngayon, ang dami pa naman sitwasyon ng tao, di ba? Iba-iba sitwasyon nating
mga tao. Meron tayong kanya-kanyang impluensya na masasama sa paligid natin. Ang hirap baguhin di ba? May mga bata na lumalaking, minsan walang magulang na nakapaligid. Maybe pareho sila nagtatrabaho. May mga tao naman na yung nakapaligid sa kanila, puro mura ng mura, puro sakitan ng sakitan, puro away ng away, di ba? Lalo na kapag yung mga magulang mo, maagang nag-asawa, tapos wala pang salita ng Diyos na nakapundasyon sa buhay nila, wala kang maririnig kundi pag-aaway. Ikaw na tumanda ka na nakita mo yung kanilang mga ginagawa, baka tumanda ka lang ng konti, mag-aasawa ka na rin ng maaga. And then yung susunod na anak mo, mag-aasawa na lang din ng maaga. Nagiging generational curse, nagiging sumpa yung mga nangyayari sa paligid. Again, ano yung solusyon? Repentance, pagbabago ng isip. Kaya nga, kapatid, yung repentance, hindi lang ito pagtalikod dun sa kasalanan. Hindi lang ito yung paghingi ng tawad dun sa kasalanan mo nagawa. Hindi lang ito yung pag-iwas dun sa kasalanan na nagagawa mo. Kung hindi ka magbabago ng isip, babalik at babalik ka rin doon sa kasalanan na yun nagagawa. Kaya nga, kailangan nagkakaroon ng pagbabago ng isip. Kaya nga, sabi nga sa Bible, pagka sinerch mo yung word na repentance, ang ibig sabihin, metanoia. Sa Greek word, metanoia, ibig sabihin, change of mind. Hindi lang about mag-sorry ka doon sa nagawa mong mali. Hindi lang yun yung repentance. Change of mind. Magkaroon ka ng mind na yung tinitignan mo lang yung kingdom ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, di ba? Sabi sa aklat ng Mateo chapter 6:33, sabi niya dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa English, yung pinaka natatandaan nyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added into your life. Ibig sabihin, yun yung unang maging pagbabago sa iyong isip. Kung makikita mo yung mga dati mong ginagawa, alalahanin mo na nagbago ka na ng isip. Hindi ka na dun sa direction na ngayon lumalakad. Dito ka na sa direksyon na ito lumalakad. Kaya, kahit tignan mo man, di ba? Kahit tignan niyo man. Ano man yung marating ng tao, kaya simpleng tao ka lang, na umasenso, or maybe ikaw yung naging pinakamayamang tao sa mundo, hindi naman nagkakaroon ng contentment. Nagkakaroon lang ng experience sa mga bagay na hindi mo pa naranasan, pero wala talaga doon yung buhay. Huwag mong ipagpapalit yung buhay na totoo, yung buhay na ibinibigay ng Diyos, yung kaharian ng langit, para lang sa experiences ng luho ng mundo, ng mga kasaganaan or kasamaan sa mundo, gaya ng mga kinaiinggitan ng iba. Di ba? Kung naiinggit ka sa experience ng iba, naranasan nila to dahil hindi sila mananampalataya, naranasan nila to dahil hindi sila mananampalataya, kapatid. Hindi nila mararanasan kailanman yung kalangitan na yung pinaghahandaan nung una pa lang, doon ka na nakapokus. Nandun na nakapokus yung isip mo. Di ba nga yung kabayo, kapag ka nga daw pinapastol yung kabayo, merong piring yung kanyang mata, merong cover yung kanyang mata sa gilid. Kasi kapag ka walang cover yun, kung saan-saan siyang direction pumupunta. Kapag ka nakapiring yung kanyang mata, isang direction lang yung kanyang nakikita. At kapag niliko yung ulo yung niliko yung ulo niya, doon lang siya liliko. So, ganun din yung taong namumuhay ng nagsisisi sa kasamaan. So, pagbabago ng isip, sabi din sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos even sa inyong buhay. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya.
paglingkuran ninyo yung Diyos na lumikha ng mundo, hindi yung mundo na nilikha lang ng Diyos. Kaya, kung naintindihan mo yung salita ng Diyos ngayong oras na ito, narinig mo yung salita ng kaligtasan ngayong oras na ito, di ba? Si Jesus Christ, na ipako sa krus, dinala yung ating mga kasalanan, namatay dun sa krus, at nabuhay muli, at pinangakuan tayo na sino man yung sumampalataya sa Kanya, mabubuhay muli, at makakapiling niya dun sa Kanyang kaharian, dun sa kaharian ng Diyos. Yun yung mensahe ng kaligtasan. Kung narinig mo at naintindihan ngayon yung mensahe ng kaligtasan, umpisahan mo ng magbago ng isip dahil may pag-asa yung iyong buhay. It doesn't matter kung mahirap yung magulang mo, mahirap yung pamilya nyo, dumanas kayo ng kahirapan, mabuhay ka sa mundo na ito na hindi mo man lang nakamtan o naranasan yung kayamanan o karangyaan. You always have the hope. Di ba? Sabi nga mismo ng Bible Sabi ng Bible sa Lucas chapter 6 verse 20, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, mapalad kayong mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyan ng kagalakan. Di ba? Meron pag-asa. Merong pag-asa na wala sa mundo na ito. Na kahit kamatayan, kayang gapiin nung pag-asa na yon. Yung tao, di ba nga, yung mga sikat na tao na nandyan sa mundo, yung mga ina-idolize na mga tao sa TikTok or maybe sa Facebook, yung mga ginagaya nila, yung mga hinihintay nyong likes or mga followers na parang kulang na lang, gusto nyo sambahin kayo, nagbibigay ng depression sa tao. Di ba? Kahit yung pinakasikat na tao sa mundo nung panahon, di ba? Hindi ko na alam kung kilala niyo pa si Michael Jackson. Yung mga sikat na tao nung mga unang panahon, hindi din sila nakontento. Hindi rin nagkaroon ng kapayapaan yung kanilang buhay. Kakikita niyo lang sila na parang sikat sila, pero wala na silang maayos na tulog, wala na silang maayos na pahinga. At kapag nagpahinga sila, titigil yung kanilang kasikatan. And then kung hindi naman sila magpapahinga, mawawalan din naman sila ng kapayapaan sa buhay. Yung mga taong nagkaroon ng kapangyarihan, di ba? Gagawin yung lahat, pati ang pagsisinungaling, pagsasalita ng mga hindi totoong pahayag sa harap ng maraming tao. Makuha mo lang yung kapangyarihan. Maninira ka ng tao, yung iba pumapatay para lang makamtan yung kapangyarihan na gusto nila. Pero hindi pa rin sila nakontento, hindi pa rin sila nagiging masaya. Nagdudulot lang sila ng mas marami pang kasamaan para sa iba, para maabot yung kanilang gusto. Diba? Pare-pareho lang tayong tao. Ibig sabihin, kung ano yung kayang gawin ng isa, kaya mo ding gawin. Hindi porket magkaiba yung antas ng lipunan, antas ng isang tao sa lipunan, sa antas mo, sa sitwasyon mo sa buhay, hindi mo kayang abutin yung kaya nilang abutin. Kaya mong abutin yun. Pero ang tanong, ginagawa mo ba yung kalooban ng Diyos? Meron bang kapayapaan doon? Meron bang katahimikan doon? Meron bang totoong kaligayahan doon? Yung iba, iniwan na lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Iniwan na lahat nila yung pagkakataon na makasama or magkaroon ng kasiyahan kasama yung mga mahal nila sa buhay. Hindi nagbunga yung kanilang mga pagpapagal sa mga bagay na mas importante. Nagbunga yung kanilang pagpapagal sa mga bagay na pansarili lamang. And then nawawala. Hindi natatapos, hindi nauubos. Sabi ko nga, nung isang linggo, napupunta lang sa pagbabayad ng utang. Nagpapagal ka pero hindi nauubos sa utang. Sa utang na lang. Diba? Dinisign niya ng mundo magkautang ka Dinisign niya ng mundo na yung mga tao magkaroon ng maraming responsibilidad. Buti sana kung kuryente tubig na lang yung responsibilidad sa panahon kagaya noon. Pero ngayon, hindi na. Diba? Walang contentment. Tapos makikita mo pa yung mga nakapaligid sa'yo. Tinitignan yung kung anong meron ka. Kasi dati,
Pinapakitang pinagyayabang mo lagi yung meron ka. Ito yung meron ako, ito yung meron ako. Nung wala ka na magpagyabang, parang nagtago ka na. Nahihiya ka na, hindi mo nakilala yung pagkatao mo. Sino ba tong anong to? Parang, sarili ko na to. Hinuhusgahan mo na yung sarili mo, hinuhatulan mo na yung sarili mo, nagkakaroon ng depression. Gabi nga sa survey, yung mga kabataan ngayon, mas subject daw sa depression. Mas subject sa anxiety. Mas madali silang maging suicidal sa kanilang mga sitwasyon. Bakit? Kasi ang dami nilang nakikita sa internet, ang dami nilang nakikita sa Facebook, na akala nila parte ng dapat nilang gawin para mabuhay dito sa mundo. And kapag hindi sila pumapasa dun sa mga criteria na yun, nahihiya sila sa mundo, nagkakaroon sila ng depression, nagkakaroon sila ng anxiety, ang daming requirement. And minsan tayo din yung nagbibuild nga nun, di ba? Pinagyayabang mo yung kung ano yung meron ka, na hinahangad naman magkaroon din yung iba, kagandahan, or even material na bagay, kagwapuhan, di ba? Karangyaan. Tapos yung iba na hindi nagkakaroon ng kalungkutan sa kanilang mga sarili. Pero tayo na mga mananampalataya, tayo na nagbago na yung ating isip, nagkaroon na ng bagong direksyon yung ating isip. Nandun na tayo sa tunay na kasiyahan. Hindi tayo naaapektuhan ng kahit anong mawala sa atin. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Ito sa binasa natin last Sunday din, o last Sunday. Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Paglingkuran natin yung ating Panginoon, wag yung kayamanan. Sapagkat kamumuhuyan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, nawa meron kayong natutunan ngayong linggo na ito sa mga salita ng Diyos na ating narinig. Purihin natin ang Diyos sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Nawa, nadakila ka, naitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Nakilala pa namin, Panginoon, yung kabutihan mo sa aming buhay. Naitaas ka namin, Panginoon. Napatunayan ng iyong mga salita, Panginoon. Dito sa Biblia, Panginoon. At maging sa paggamit mo, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa pagpapahayag, Panginoon, nagkaroon kami ng mas malinaw pang kaunawaan patungkol sa iyo. Upang lalo pa naming madakila, Panginoon, ang iyong pangalan. Makilala ka namin sa aming buhay ng mas malalim pa. Pagkatiwalaan ka namin, Panginoon, dito sa mundo na ito na punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng mga bagay sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Pero binigyan mo kami ng mas maliwanag na pamumuhay, Panginoon. Tinataas ka namin, Ama, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, ninulwalhati ka namin sa aming buhay at binibigay namin sa iyo, Panginoon, ang buhay namin na ito. Tanggapin mo ito, Ama, at ikaw ang maghari sa aming mga buhay na ito, Panginoon, upang sa ganon, Panginoon, hindi maghari o manatili ang kadiliman sa aming mga puso at isipan at magbago kami ng isip, Panginoon, magsisi kami, Panginoon, magbago ng isip, magkaroon ng isang direksyon patungo sa iyong kaharian. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa lahat ng kaligayahan na binibigay at pinaparanas mo sa amin. Maraming salamat sa kapayapaan, Panginoon, at kaligayahan. Ito lang aming dalangin, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat, guys, and see you again sa next Sunday ng ating Sunday service. God bless sa inyong lahat ng nandiyan.